Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Magiging mataas ang pagkakataon na sa wakas ay makahanap muli si Mila at ang kanyang tiyuhin. Inilipat sa pagsasakatuparan na mayroong mas mataas na pagkakataon na makikipag-usap siya sa kanyang kasintahan, pagkatapos ay tinanong ni Gerald. Kaya tungkol sa kahoy na token. Natapos ang hatol ni Gerald mula nang napansin niya na si Court ay nakangiti sa halip na ipakita ang kanyang nakakatakot na ekspresyon mga segundo na ang nakalilipas. Gayunpaman, ang pagsasakatuparan ay dumating sa pangalawang huli na mula pa sa susunod na bagay na alam ni Gerald, mayroon ng 2 kwintas sa kanang kamay ni Court. Bago pa man makagawa ng isang paglipat, itinapon ni Court ang 2 kwintas sa paanan ni Gerald at Daryl, na nagdulot ng pagsabog ng mga kwintas na may malakas na tainga. Sinasamantala ang kaguluhan, pagkatapos ay tumakas si Court. Ang scoundrel ng isang matandang tunay na tuso sa sinasabi nila. Magpadala ng mga tao sa paghabol sa kanya, Wilson. Huwag hayaan siyang makatakas, sigaw ni Daryl bilang mga subordinates ng Soul Palace na agad na sumunod. Walang silbi na gawin ito, Ginoo. Habang kilala siya sa kanyang tuso at lakas, ang kanyang pinakadakilang kasanayan ay ang kanyang kakayahang gawing mas magaan ang kanyang sarili. Kahit si Christopher ay pinuri ang kanyang kasanayan sa kasanayang iyon. Hindi mahalaga ang sitwasyon, sa sandaling siya ay tumakas, napakahirap na muling makuha siya dahil sa kung gaano siya ka-stealthy, sabi ni Parker habang siya ay sumulong habang nanginginig. Sa pamagitan ng isang paghingi ng tawad sa kanyang muka, idinagdag ni Gerald, kasalanan ko, Lolo. Ang aking isip ay gumala ng kaunti sa sandaling nabanggit niya si Mila at tiyuhin na alam lang. Iwanan mo ako, ibabalik ko siya. Kahit na alam niya na ikinalulungkot ni Gerald ang kanyang kawalan ng konsentrasyon sa kaaway, itinaas lamang ni Daryl ang kanyang kamay bago sumagot, hindi, mas mabuti kung hindi natin pipilitin ang isang cornered na kaaway. Kahit na makalayo siya sa oras na ito, mahuli namin siya muli o mas bago. Kung tama ang hula ko, dapat na bumalik siya sa manor ng Moldel ngayon. Pagkatapos ng lahat, sigurado akong alam niya na si Christopher lamang ang may kakayahang makatipid sa kanya ngayon. Hanggang sa muli nating sundan sila, subukang huwag masyadong mabalisa, Gerald. Naririnig iyon, simpleng clenched ni Gerald ang kanyang mga kamao bago tumangon ng bahagya sa pagkatalo. Si Christopher. Court. Ay binulong si Daryl sa kanyang sarili sa ngayon. Matapos ang isang maikling katahimikan, tila naalala ni Daryl ang isang bagay, kaya idinagdag niya, sumama ka sa akin, Gerald. Ikaw at ang iba pa ay dapat sumama rin, Dylan. Samantala, si Court mismo ay tumatakbo bilang isang arrow. Tulad ng sinabi ni Parker, ang kakayahan ni Court na gawing mas magaan ang kanyang sarili ng labis na tumaas ang kanyang bilis. Gayunpaman, si Court ay malubhang nasugatan pa rin mula sa kanyang laban kay Gerald. Sa kabila nito, nagpatuloy siya sa pagmamadali pabalik sa manor ng Moldel sa Yanken, na tumanggi na itigil ang paglipat ng kanyang mga binti hanggang sa makarating siya sa kanyang patutunguhan. Di nagtagal, dumating ang susunod na madaling araw, at may malakas na flop na si Court na lumuhod habang siya ay umiyak ng kalungkutan sa harap ng liblib na looban sa loob ng manor ng Moldel na matatagpuan malapit sa likuran ng isang bundok. Napabuntong hininga, pagkatapos ay sumigaw si Court, ako, si Court, ay isang walang awa na inapo ng pamilyang Moldel. Lumuhod ako dito ngayon upang humingi ng tawad sa aking ikatlong tiyuhin na makilala ako. Mayroon akong ilang mga kagyat na issue upang maiulat sa iyo. Gamit nito, yumuko si Court, ang kanyang noo ay humipo sa lupa. Dahil walang sumagot kahit na lumipas ang ilang oras, itinaas lamang ni Court ang kanyang ulo bago itulak ang kanyang noo ng mas malalim sa lupa, tinitiyak na gumawa ng isang mas malakas na tunog. Sa kabila nito, wala pa ring tugon. Matapos ang ilang higit pang mga busog, ang ulo ni Court ay nagdurugo na. Ang pag-unawa na ang ginagawa niya ay walang saysay. Sa wakas ay tumayo si Court bago sabihin na nakikita kong nag-aatubili kang makilala ako, tiyuhin. Nangangahulugan ba ito na hindi ako makakaganti sa aking 2 anak, kahit na sa aking kama? Sa o wala kang tulong, pupunta ako sa Soul Palace upang labanan ang parehong Daryl, ang kanyang apo sa lahat ng mayroon ako. Sa pinakadulo, mamamatay ako at protektahan ang karangalan ng aming pamilya na umiiral ng higit sa 1,000 taon. Nabenta sa 1 minuto. Ang pangalang iyon. Sinabi mo ba na si Daryl mula sa Soul Palace? Sabi ng isang lumang tinig na wala sa asul mula sa looban. Napanalunan ang mga mata, pinanood ni Court bilang pinto ng sakop ng cobweb sa silid na siya ay nakayuko sa harap ng dahan-dahang nakabukas.
Lumabas ang isang nanginginig na matandang lalaki na may kulay snow na puting buhok at isang katawan na lahat ng balat at buto. Hindi pa sumisikat ang araw, Beastard. Pinaplano mo bang umiyak dito hanggang sa mamatay ako? Grumbled ang matanda. Kahit na si Christopher ay mukhang isang matandang senado, ang parehong mga mata ay tila matalim. Bukod sa maraming mga cobwebs na natigil sa kanyang katawan ng Bonnie, hindi niya mukhang lahat iyon sa karaniwan. Kung mayroon man, lahat ng iyon ay binibigyang diin lamang kung gaano katanda si Christopher. Kahit na, iginagalang siya ni Court. Sa pag-iisip, higit sa 20 taon mula nang siya ay huling nakilala ang kanyang ikatlong tiyuhin. Gulping Court pagkatapos ay humingi ng tawad. Humihingi ako ng paumanhin, ngunit lumipat, mangyaring iligtas ako, pangatlong tiyuhin. Parehong si Daryl at ang kanyang apo ay hinahabol ako ng pagpatay sa isip. Ano pa, pareho silang pumatay ng dalawa sa iyong mga apo. Pareho silang nakatagpo ng tunay na kakilakilabot na mga pagtatapos. Nakikita ko. Natagpuan ko si Daryl sa aking mga naunang taon. Upang isipin na bumalik siya sa ordinaryong mundo. Tagumpay. Kagiliw-giliw na. Well, hindi iyon kawili-wili ngunit kapansin-pansin. Pinag-uusapan kung alin, alam ko kung ano ang gusto niya kaya sigurado ako na hindi siya magtaltalan laban sa isang junior na katulad mo. Mas imposible na papatayin niya ang pareho mong mga anak. Hindi siya ang pupunta sa malayo. Batay sa sinabi mo sa akin, maaari bang ang iyong mga anak na lalaki ay naghahanap muna ng problema at bilang isang resulta, pinatay dahil doon, sagot ni Christopher sa halip ay walang kabuluhan. Habang sumasang-ayon ako na ang aking dalawang anak na lalaki ay hindi maganda, hindi nila kailangang mamatay ng labis dahil lamang doon. Basta alam mo, ang aking pangatlong anak na lalaki na si Jet, ay naiwan upang mamatay sa loob ng nakamamatay na poisonous mosquito valley. Hindi man ang mga buto ay nanatili matapos ang mga lamok ay ginawa sa kanya. Para bang hindi sapat iyon, ang aking ibang anak na si Yuvan, ay pinilit na magpakamatay. Hindi ka lamang makaupo at magpatuloy sa panonood ng lahat ng ito mangyari ng walang pag-iingat. Marahil si Daryl ang pinakamalakas na tao sa mundo ngayon. Ako, para sa isa, tiyak na hindi ko mangarap na manalo laban sa kanya. Sa walang sapat na makapangyarihang talunin siya, inaasahan kong susulong ka upang humingi sa kanya na huwag mo akong patayin. Kung tumanggi ka, mas mabuti na mamatay lang ako sa harap mo ngayon upang maprotektahan ang reputasyon ng pamilya ng Moldel. Matapos sabihin ang lahat ng iyon, si Court ay tumingin sa isang malaking puno bago nagmamadali patungo dito na may hangarin na bludgeoning ang kanyang noo laban dito hanggang sa siya ay namatay. Bago niya alam ito, gayunpaman, ang katawan ni Christopher ay nawala mula sa kung saan siya una ay tumayo, na muling napakita sa tabi ni Court. Pagkatapos ay hinawakan ng matandang lalaki ang ulo ni Court gamit ang isang solong kamay bago sumigaw, "Ikaw Bastard." Habang totoo na ang mga Moldel sa ilalim ko ay lahat ay natatakot sa pagkamatay ni Daryl, ano ang ibig mong sabihin na siya ang pinakamalakas na tao doon? Narito pa rin ako, hindi ba? Bold sa iyo na sabihin na hindi siya matatalo. Bolder pa rin na nangahas ka pa ring magmungkahi para sa akin na humingi ng tawad kay Daryl. Nakakatawa yung wall ni Christopher habang pinaliit niya ang kanyang mga mata na sumasalamin sa kanyang manipis na galit. Tagumpay. Kasama ko rito, ang apo at lolo na iyon ay hindi makapaglagay ng daliri sa iyo, kaya huwag mag-alala, Court. Sa katunayan, sa halip na magpatuloy sa pagtatanggol, gagawin ko ang hustisya at makitungo kay Daryl, idinagdag ni Christopher sa isang matigas na tinig. Salamat, ikatlong tiyuhin, sigaw ni Court habang tumulo ang luha niya at tumalon kay Christopher upang yakapin siya. Gayunpaman, sa sandaling pareho silang nakipag-ugnay, agad na napagtanto ni Court na may isang bagay na natapos. Naiwan ang kaliwa, natapos si Court na gumawa ng ilang mga hakbang pabalik at nahulog sa lupa habang sinabi niya, "Third uncle. Nasaan ang iyong braso?" Haha. Oo, nakalimutan ko na hindi mo alam ang tungkol sa akin na nawalan ng kanang braso. Sagot ni Christopher na may matatag na tumango. Tulad ng sinabi ng matanda, ang kanang-kanang braso ay wala na. Si Court ay nahuli sa sorpresa sa pamagitan nito dahil ang mahabang damit na si Christopher ay nakasuot ng perpektong itinago ang knob ng kanyang kanang braso. Ngunit naranasan mo pa rin ito sa huling oras na nagkakilala kami mga 20 taon na ang nakalilipas. Kailan nangyari ito? Haha. Nasira ko ang aking braso mga 10 taon na ang nakalilipas, kaya't hindi nakakagulat na hindi mo malalaman. Nakikita ko. Pagkatapos,
Ang pakikinig sa tinig ni Court ay dahan-dahang tumagilid, sumagot agad si Christopher, hahaha. Ano, nag-aalala ka ba na hindi ko na matatalo si Daryl mula nang mawala ako sa isang braso? Hindi ko kailanman pagdududa ang iyong lakas, tiyuhin. Pagkatapos ng lahat, sigurado ako na ang paraan ng iyong pagpapakita ng iyong sarili ay ibang-iba sa kung ano ang tunay mong kaya. Nang marinig iyon, umiling-iling lang si Christopher bago itaas ang kanyang natitirang kamay at malumanay na hawakan ang puno ng kahoy ng isang malaking puno sa tabi niya. Mula sa maaaring matantya ni Court, ang puno ng kahoy ay napakakapal na kakailanganin nito ng hindi bababa sa 3 mga tao na yakap ito upang lubos na palibutan ito. Pagkaraan ng isang maikling katahimikan, pinakawalan ni Christopher ang isang napakalawak na puwersa na nagpadala ng isang malakas na shockwave sa buong lugar. Kaagad pagkatapos, lumawak ang mga mata ni Court habang pinapanood niya ang malaking puno na nalalanta mula sa mga ugat nito hanggang sa mga tip ng mga sanga nito. Matapos ang ilang segundo, ang buong puno ay malinis na nahati sa gitna. Habang ang lugar ng ibabaw ng puno ay halos hindi pa rin buo, ang mga panloob nito ay ganap na nagsaya. Maaking Diyos, pangatlong tiyuhin. Napalunok si Court, malinaw na natatakot sa kanyang nasaksihan, pinakawalan ni Christopher ang isang chocolate bago sabihin, kaya, nag-aalala ka pa ba sa dalawang iyon? Hindi talaga. Tiyak na ikaw ang pinakamalakas na tao sa mundo. Sa malinaw mong pagiging hindi matatalo, maaari naming ipaghiganti ang iyong dalawang apo. I-escort kita mula sa bundok, sabi ni Court na excited. Haha. Gayunpaman sa totoo lang hindi mo kailangang maghanap para sa akin hanggang dito. Pagkatapos ng lahat, aalis ako sa bundok bago pa man, sagot ni Christopher na may ngiti. Naririnig iyon, tila may naalala si Court. Ngayon na iniisip ko ito, bago ka pumasok sa pag-iisa 20 taon na ang nakalilipas, naaalala ko na sinasabi mo sa akin na nais mong gumawa ng mga paghahanda para sa pangako ng banal na tubig. Naalala ko rin na ang pangako ay gaganapin isang beses tuwing 30 taon. Mula sa masasabi ko, ang araw na iyon ay mabilis na papalapit. Dahil parang nakakuha ka ng pamagat ng mahusay na master ng hindi bababa sa 10 taon sa ngayon, ang paghusga mula sa iyong lakas, maaari mong tiyak na kumatawan sa aming pamilya na sumali sa pangako. Naaalala mo ng tama. Alam mo, namatay ang aking ama nang siya ay lumahok sa isang pangako ng banal na tubig. Sa araw na nangyari, nanumpa ako sa aking sarili na isang araw akong makarating sa lupain ng mga alamat at sumailalim sa pangako ng banal na tubig bago ako namatay, sagot ni Christopher habang siya ay naalala. Pagsasalita ng pangako ng banal na tubig, naalala ko na ipinakita mo sa akin ang isang larawan ng warhil mo untain pabalik bago ka pumasok sa pag-iisa. Nakita ko ulit ito kahapon sa mansyon ng pamilya Crawford. Tila, nais ng lolo at apo ng Crawford na malutas ang misteryo sa likod ng Sun League, sabi ni Court. Haha! Sila ba ngayon? Maaari silang tiyak na subukan. Pagkatapos ng lahat, walang nagawa ang mga misteryo sa likod ng Sun League sa halos 1,000 taon sa ngayon. Ang liga mismo ay halos nakakaramdam ng haka-haka, at sa puntong ito, sa palagay ko ay hindi malalayo na sabihin na mayroong ilang sinumpaang batas na pumipigil sa sinuman na makahanap ng mga ito. Sa kabila ng aking ama na napakalakas noon at kahit na pagpunta sa malayo, pang italaga ang karamihan sa kanyang buhay upang malutas ang misteryo sa likod ng pangkat na iyon, sa huli, nabigo pa rin siyang gawin ito. Dapat kong sabihin na si Daryl ay tunay na labis ang kanyang mga kakayahan ngayon. Sagot ni Christopher habang tumawa siya ng malakas. Gayunpaman, ayon sa isang palatandaan na naiwan ng lolo sa lolo noon, ang pangako ng banal na tubig ay malapit na naugnay sa Sun League. Sa katunayan ito, nakipag-chat ako sa aking ama sa isang lihim na silid bago siya lumipas sa taong iyon. Sinabi niya sa akin na ang mga nakakuha ng katayuan ng dakilang Panginoon ay bibigyan ng mga token ng banal na tubig na gagamitin para sa pangako. Ang aking ama mismo ay nag-alinlangan na ang Sun League ay ang tunay na tagapagbigay ng banal na tubig na, ayon sa mga alingaw-ngaw, ay nagbigay ng isang immortalidad. Upang mapatunayan ang kanyang punto, tumungo siya upang malutas ang mga lihim sa likod ng Sun League. Gayunpaman, nang sa wakas ay bumalik siya, anino niya ang dating sarili. Para bang nawala ang lahat ng kanyang mga wits, at nanatili siyang tahimik sa halos lahat ng oras. Wala pang isang buwan mamaya, siya ay namatay, naiwan lamang ang isang mapa ng Warhill Mountain na ibinalik niya sa kanya, sagot ni Christopher sa isang tono ng melancholic. Kung iyon ang kaso, mas mahusay na hindi ka pumunta, tiyuhin. Pagkatapos ng lahat, hindi ka mawawala sa pamilya ng Moldel. Ibig kong sabihin,
Alam mo, kung sakaling may mga aksidente na mangyari sa iyo. Kapag nawala ka, ang mga miyembro ng pamilya ng Moldel ay nakaupo sa mga pato, sabi ni Kurt, maliwanag na nag-aalala. Haha! Ang buhay at kamatayan ay pinasiyahan ng kapalaran. Ano pa, nagtrabaho ako ng labis sa napakaraming taon para lamang makilahok sa pangako ng banal na tubig. Hindi ko na ito susuko ngayon. Huwag kang mag-alala, aalisin ko ang lahat ng mga hadlang sa pamilya ng Moldel bago ako umalis. Ano man, ang araw ay halos hindi pa rin at mukhang pagod ka. Pumunta muna magpahinga, sabi ni Christopher habang siya ay ngumiti ng banayad. Salamat, tiyuhin. Bumalik sa Crawford Manor, si Gerald ay kasalukuyang nagmumuni-muni sa sahig ng kanyang silid habang sabay na isinasagawa ang kanyang paraan ng paghinga. Noong nakaraang araw, tinawag ng lolo ni Gerald ang anumang may katuturang Crawford sa lihim na silid ng manor. Sa sandaling nasa loob, hiniling niya sa kanila na subukang maunawaan ang tagapagmana ng pamilya Crawford, ang larawan ng araw. Matapos makita na walang sinuman ang makakalap ng anumang bagay mula sa larawan, sinubukan din ni Gerald na matukoy ang mas malalim na kahulugan ng larawan. Habang pinamamahalaan niya upang matukoy ang ilang mga bagay, kakaunti lamang ang mga pamamaraan na magagamit niya upang maipalabas ang kanyang kapangyarihan ng mga pagpapala ng dragon. Bumalik sa kasalukuyan, si Lyra mismo ay nakatulog ng tulog sa kanyang kama. Dahil sa pagod na siya, maaga siyang lumingon. Parehong si Gerald at siya ay nasa parehong silid dahil ang kanyang lolo ay tinatrato siya tulad ng kanyang apo, na katulad ng mga magulang at kapatid ni Gerald. Alam na kailangan nilang magbahagi ng isang silid kahit na ano, si Gerald ay nagpasya lamang na manatili sa sahig. Lumingon sa kanya, nagulat si Gerald nang makita si Lyra na nanginginig ang kanyang ulo sa kanyang pagtulog. Habang siya ay nagpunta upang suriin sa kanya, makikita niya na siya ay pinapawisan din ng labis. Napagtanto na dapat na magkaroon siya ng masamang panaginip, ngumiti si Gerald ng mapait habang tinanong niya, isang bangungot. Tulad ng malapit na niyang takpan siya ng isang kumot, narinig niya ang kinakabahan niyang sinabi. Sino ka? Nagulat, lumingon si Gerald sa kanya, para lamang makita na ang kanyang mga mata ay nakapikit pa rin. Kahit na natutulog lang siya sa pakikipag-usap, ang kanyang tinig ay tila lubos na natakot. Ano ang maaari niyang panaginip tungkol sa? Kusang naglakad si Lyra sa gitna ng isang siksik na kagubatan sa isang malaking bundok. Ang hangin ay napuno ng isang makapal na miasma at lahat ay nakaramdam ng madilim at nakapanghihina. Ang katotohanan na parang wala ng ibang tao sa paligid na nagparamdam sa kanya ng higit na takot. Matapos maglakad sa kagubatan ng ilang oras, ang mga tainga ni Lyra ay nag-tweet habang naririnig ang tunog ng isang dumadaloy na stream. Sa paligid, sa kalaunan ay nakatagpo siya ng isang lit na lugar kung saan naroon ang stream. Gayunpaman, hindi iyon ang tanging nakita niya doon. Nakatayo sa tabi ng stream ay isang babaeng nakasuot ng puting damit. Ito ay isang walang utak na ang sinumang nakakita ng tulad ng isang may buhok na babae na nakatayo sa gitna ng wala kahit saan ay nararapat na matakot. Sino ka? Tinanong si Lyra ng maamo, habang tinitingnan niya ang likuran ng babae. Iseb mo ako. Ikaw lang ang may kakayahang mamuno sa kanya dito upang mailigtas ako, sagot ng babae. Kahit na natakot si Lyra nang marinig niya iyon, maiintindihan niya ang mapanglaw sa kanyang tinig at tila umiiyak din ang babae. Sino ito, siya na pinag-uusapan mo? Iseb mo ako. Ikaw lang ang may kakayahang mamuno sa kanya dito upang mailigtas ako. Inulit ang babae, habang siya ay umiyak. Sa kakilakilabot ni Lyra, dahan-dahang nagsimulang umikot ang babae. Naramdaman ni Lyra na lumawak ang kanyang mga mata sa takot habang nakikita niya ang sobrang maputla na mukha ng babae. Hindi rin iyon ang pinakamasama bahagi. Ang babae ay nagbubuhos ng luha ng dugo. Agad na pinakawalan ni Lyra ang isang sigaw na nagdurog ng dugo at nagtagal ito upang sa wakas ay mapagtanto na ang tinig ni Gerald ay naroroon. Pagbukas ng kanyang mga mata, nakita niya na si Gerald ay nakaupo sa tabi niya, at sa kasalukuyan, ay may pag-aalala siyang tumingin sa kanyang mukha habang tinanong niya, ano ang mali, Lyra? Paghahagis ng kanyang sarili sa kanyang mga bisig, ang kanyang puso ay patuloy na tumitibok ng mabilis. Kalaunan, pinamamahalaang niyang huminahon ng bahagya. Maligayang bangungot ba? Tanong ni Gerald. Ito ay nakakatakot. Pinangarap ko na natigil ako sa isang siksik at madilim na kagubatan na walang ibang tao sa paligid. Gayunpaman, sa sandaling huli akong nabunggo sa isang tao, ito ay isang babae na umiyak luha ng dugo. Siya.
Sinabi niya sa akin na magpadala ng isang tao upang mailigtas siya, sagot ni Lyra habang ipinaliwanag niya ang pinangarap niya. Dahan-dahang nanginginig ang kanyang ulo, sinabi ni Gerald, siguro napapagod ka lang dahil sa pagkapagod ng lahat ng nangyayari kamakailan. Anuman, kaunti pa rin bago ang madaling araw. Maglaan ng oras upang magpahinga, at subukang huwag mag-alala ng labis tungkol dito. Pupunta ako sa tabi mo. Hindi Hindi ko akalain na magagawa ko. Mula nang makita ko ang larawang iyon ng Warhill Mountain, palagi akong nakaramdam ng kawalan ng katiyakan. Tulad ng naramdaman kong may mangyayari. Gayon din, mas iniisip ko ito, mas naramdaman kong ang likuran ng babaeng iyon ay kahawig ng isang tao. Mayroon ka bang ideya kung sino? Tandaan na ang estatwa ng isang babae na pinag-uusapan ko. Bumalik noong una naming nakita ang mapa. Ang estatwa na iyon, na nasira ang baywang daon, ay pinagsama ang babaeng may damit na puti sa aking panaginip. Sa katunayan, mukhang pareho sila, sagot ni Lyra na sobrang natakot na ang kanyang pisngi ay naging flush. Nakikita ko. Anuman, maayos ang lahat ngayon. Ito ay normal na makakuha ng mga bangungot ng mga hindi magagandang imahe. Muli, pupunta ako rito kaya magpahinga ng kaunti. Matapos ang ilang panghikayat, kalaunan ay nahiga muli si Lyra sa kanyang kama. Si Gerald mismo ay hindi nag-isip ng insidente. Minsan dumating ang madaling araw, pareho silang bumangon ng hiwalay. Maya-maya, isang lingkod ang kumatok sa pintuan bago sabihin, Bata Master at Binibini, inutusan ng matandang Panginoon ang lahat sa pamilya na linisin ang kanilang sarili sa pahinga ng madaling araw. Pagkatapos ng lahat, pag-aralan mo muli ang larawan ng araw. Napakagaling, sagot ni Gerald ng tumango. Kahit na mula pa noong nakaraang araw, inuna ng kanyang lolo ang larawan ng araw na higit sa lahat na sinasabi sa iba pang mga Crawford na pag-aralan ito. Pagkatapos ng lahat, alam niya na nag-iisa, ang kapangyarihan ng isang tao ay limitado. Sa napakaraming mga miyembro ng pamilya doon, sila ay nakatali upang malaman ang higit pa tungkol dito. Alam ni Gerald na ang kanyang lolo ay nag-aalala lamang tungkol sa hinulaang sumpa ng larawan ng araw. Ang sumpa kung saan ang pamilya Crawford ay kalaunan ay magtatapos sa pagkuha ng mabuti para sa kabutihan. Ito ang dahilan kung bakit naghahanda sila upang harapin ang kapahamakan paminsan-minsan. Anuman, sa oras na dumating sina Gerald at Lyra sa lihim na silid pagkatapos linisin ang kanilang sarili, natagpuan nila na kahit maaga pa ito sa umaga, marami, kung hindi lahat, ng mga miyembro ng pamilya Crawford ay natipon doon. Natahimik ang silid na naramdaman ni Gerald na kahit isang sanggol ay mapipilit na mag-aral ng tahimik kung may naroroon. Mas malalim sa loob, ang lolo ni Gerald ay makikita na nag-aaral ng mapakasama ang marami pa. Parang matagal na nilang ginagawa ito. Nang makita iyon, hinila ni Gerald si Lyra sa tabi bago umupo sa tabi niya. Pagkatapos ay bumulong siya, ang larawang iyon ng araw ay ang pagmamana ng aming pamilya, si Lyra. Tingnan mo rin ito mula nang tinawag ka rin ni lolo. Gagawin, sagot ni Lyra habang tumango siya ng mahigpit. Ang larawan mismo ay parang misteryoso tulad ng dati, at walang nakakakita ng anumang makabuluhan mula dito. Habang sinimulan din ni Gerald ang pag-aaral ng imahe, maraming iba pang mga saloobin ang lumalangoy sa ulo ni Lyra. Mahalaga, nasisiyahan lang siya na sa wakas ay nagsisimula ng tanggapin siya ni Gerald. Ito ay mahusay na balita para sa kanya, at sa totoo lang wala nang mas mahalaga kay Lyra sa ngayon. Nakita ni Lyra kung gaano kaseryoso si Gerald sa pag-aaral ng imahe ng araw, sumandal si Lyra sa gilid ni Gerald at hinawakan niya ang kanyang magandang baba bago sinuri din ang larawan. Mas makapagkonsentrate ng mas mabuti ang mga tao kung isasantabi nila ang ibang mga bagay sa kanilang isipan. Gumagana ang pamamaraan na iyon para kay Lyra. Habang pinagmamasdan niya ito, huminto saglit si Lyra at unti-unti siyang sumimangot. Niliitan niya ang kanyang mga mata bago ito biglang nanlaki, makikita na unti-unti siyang natakot habang nakaupo siya at sumigaw, hindi. Hindi pwede. Kinilabutan ang lahat habang pinagmamasdan nila si Lyra na nakalagay ang mga kamay nito sa gilid ng ulo niya at patuloy na sumisigaw ng hysterical. Lyra? Lyra, okay ka lang? Tanong ni Gerald. Anong problema, Lyra? Sunod na nagtanong si Daryl nang tumayo siya at naglakad papunta sa kanya. Nanginginig ang daliri ni Lyra nang itinuro niya ang imahe ng araw. Maririnig ang takot sa boses niya nang bumulong siya, na nakita ko. Masyado siyang natatakot para makapagsalita pa ng mas maraming mga salita. Nagpalitan naman ng tingin sina Daryl at Gerald at sabay-sabay silang nagtanong, ano ang nakita mo?
Dahan-dahang lumingon si Lyra kay Gerald at pagkatapos nito ay sumagot siya na, "Nakita ko, si Gerald na pinapatay ng mga tao." Sa sandaling natapos ang kanyang pangungusap, agad naman na bumuhos ang mga luha sa mata ni Lita. "Ano? Pinatay si Gerald? Kumalma ka Lyra at sabihin sa amin ang lahat ng nakita mo," sabi ni Daryl. Simula nang makilala ni Daryl si Lyra, naramdaman niya na medyo magaling ang kanyang apo at hindi lang dahil sa kagandahan at sa disposisyon nito. Gayunpaman, hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang nararamdaman niya sa babaeng ito. Lumalabas na ang kanyang granddaughter-in-law ay may malalim na pag-unawa na kaya niyang maunawaan ang imahe ng araw. Pagkatapos niyang kumalma ay dahan-dahang sinabi ni Lyra ang lahat ng nakita niya sa larawan. Nagsimula ang lahat ng ito nang biglang nag-transform ang imahe ng araw at doon nakuha nito ang atensyon ni Lyra. Nawala ang imahe ng araw at pinalitan ito ng isang larawan ng isang kuweba na bumubukas at sa loob nito ay isang mataas na stone platform. Kung hindi pa iyon sapat na kakaiba, sigurado si Lyra na naririnig niya ang nakakatakot na tunog ng umaagos na sapa sa bundok. Pagbalik niya sa entablado, nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng puti na umaakyat sa ibabaw ng bato. Makikita ang isang lalaki na itinali ng 5 malalaking kadena na bakal sa ibabaw nito. Nakapalibot sa plataporma ang ilang tao na nakasuot ng mga nakakatakot na maskara. Ang mga ito ay hinihila palabas ang mga kadena na bakal, dahilan para umunat ang mga paa at kamay ng kawawang lalaki. Ang lalaking tinutukoy ay walang iba kundi si Gerald. Takot na takot si Lyra na nagsimula siyang sumigaw nang makita niyang unti-unting napupunit ang mga parte ng katawan ni Gerald. Kailangan niyang pigilan ang mga taong ito. Gayunpaman, kahit na desperado siyang tumulong ay hindi makagalaw si Lyra ng kahit 1 pulgada. Maya-maya pa maririnig ang nakakarimarim na tunog ng isang bagay na napunit. Sa sandaling iyon ay nakita ni Lyra ang katawan ni Gerald na nagkapira-piraso, tumatalsik ang sariwang dugo sa kanyang gutay-gutay na katawan. Doon nagtapos ang paliwanag ni Lyra, ang paliwanag niya habang patuloy siyang umiiyak. Paano? Paano ito mangyayari? Sigurado ka ba talaga na si Gerald ang taong iyon, Lyra? Hindi makapaniwalang tinanong ni Dylan. Naging seryoso ang itsura ni Gerald at si Daryl ay may lumalala na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa tingin ko ay hindi coincidence ang lahat ng ito. Nakita ko kanina ang babaeng iyon sa panaginip ko, kaya imposible na coincidence na makita ko siya muli, sabi ni Lyra habang hinihila ang kanyang buhok. Hindi kailanman nagsisinungaling ang imahe sa lahat ng nakakakita nito. Ang pangyayaring nakita ni Lyra ay mangyayari. Mawawalan ng lakas si Gerald na makipaglaban, lalo na't nakita siya ni Lyra na hinila ang kanyang katawan ng mga taong iyon. Nag-aalalang sinabi ni Daryl. Bakit? Bakit mo sinasabi iyan, pa? Hindi ba sinabi mo na nakapasok na si Gerald sa real ng mga alamat? Hindi siya kayang patayin ng mga ordinaryong tao. Hindi ba imposible ang senaryo na nakita ni Lyra? Sa oras na iyon, maging sina Julia at Jessica ay lalong natakot nang makita nila ang pagkabalisa sa mukha ni Daryl. Lyra, makinig ka sa akin. Gusto kong huminga ka ng malalim at tingnan mo muli ang larawan. Kailangan kong malaman kung makikita mo ulit ang kaninang nakita mo, nagmamadaling sinabi ni Daryl. Tumango si Lyra nang marinig niya iyon at nag-atubili siyang tumingin sa imahe ng araw. Napakunot ang mga kilay niya at pagkaraan ng ilang saglit ay tinakpan niya ang kanyang bibig bago siya tumango. Walang pinagkaiba ang nakita ko. Tiningnan ko ng maigi ang mga tao at nakita kong gumagawa sila ng mga nakakatakot na gestures. Hindi ko na kayang tingnan ang picture. Lolo, please. Kailangan mong iligtas si Gerald. Nakita ni Dylan na umiiyak si Lyra kaya hindi niya maiwasan na sabihin, may posibilidad bang mali ang hula ng imahe ng araw, pa? Mas malakas na si Gerald ngayon kumpara dati. Imposible siguro na mangyari iyon, tama ba? Umiling si Daryl at saka sumagot, tulad ng sinabi ko, hindi nagsisinungaling ang larawan. Siguradong mamamatay si Gerald sa ganoong paraan sa lalong madaling panahon. Pero iniisip ko kung ano ang kanilang motibo. O kung sino ang mga ito. Nang tumahimik ang lahat, lumingon si Gerald para tingnan ang pamilya niya. Masakit para kay Gerald nang malaman niya ang hula ng imahe ng araw ay ang kanyang kamatayan, ngunit ayaw niyang maramdaman ng kanyang pamilya ang parehong kalungkutan na naranasan niya. Kumunot ang noo ni Gerald bago siya pilit ng ngumiti at sinabing, Papa, Mama, Lolo, Ate, at Lyra. Hindi niyo kailangang mag-alala. Hindi ba maayos naman ang pangangatawan ko ngayon? At saka, sinabi na ni Lolo na nakapasok na ako sa real ng mga legends.
Alam ko na may mga tao pa rin na mas malakas kaysa sa akin sa mundong ito, pero masisiguro ko na hindi magiging madali para sa kanila na patayin ako. Umiling lamang si Daryl at sinabing, alam ko ang iniisip mo, Geralt. Lagpas ka na sa isang champion at nakapasok ka na rin sa real na mga alamat, pero hindi ka pa rin maituturing na Great Master. Base sa naobserbahan ko, kalahati ka pa lang ng kalakasan ng isang Great Master. Isa kang semi-Great Master. Kailangan mo pa rin na magpalakas bago ka makapasok sa real ng mga legends. Isang semi-Great Master. Oo. Kung may makakasalubong ka man na Great Master na gusto kong patayin, malaki ang posibilidad na hindi ka magiging masyadong malakas para labanan siya. Malaki pa rin ang pagkakaiba sa pagitan ng isang semi-Great Master at isang Great Master na nakatapos ng kanyang pagsasanay, paliwanag ni Daryl. Ano ang dapat nating gawin pa? Hindi tayo pwedeng maghintay at manood habang walang awang pinapatay si Geralt ng mga misteryosong tao na nakamaskara. Siguro may ilang paraan para maiwasan natin ito, tama ba? Nag-aalalang tinanong ni Dylan. Siyempre hindi tayo manonood lang. Susubukan natin ang makakaya natin kung makakita man tayo ng maliit na pagkakataon para iligtas si Geralt. Napakaraming mga bagay ang nangyari kamakailan lang. Malakas ang kutob ko na may malaking pangyayari ang magaganap. Sa tingin ko may kinalaman sa token ng Holy Water, sagot ni Daryl habang nakasimangot. Ang token ng Holy Water, tanong ni Geralt. Dylan, sabihin mo sa lahat na umalis muna sa ngayon. May sasabihin ako kay Geralt. Personally, sabi ni Daryl. Sumunod ang ibang mga tao at agad silang umalis, makalipas ang ilang sandali ay naiwan na lang si Geralt at Daryl sa secret room. Lolo, ano ang token ng Holy Water? Anong meron dito? At bakit ngayon ko lang ito narinig mula sayo? Naguguluhan na tinanong ni Geralt. Noong pumunta ka ng Logan Province, nakatanggap ako ng isang legendary token of the Holy Water. Ang token ay binigay sa akin ng isang puwersa na iniimbitahan ang mga Great Masters mula sa buong mundo sa isang kaganapan na kilala bilang ang Pledge of the Holy Water. Sa araw na iyon, ibibigay sa mga Great Masters ang Holy Water na limitado lamang kaya kailangan nilang makipaglaban sa isa't isa para dito. Kailangan nilang paglabanan ang Holy Water dahil sinasabi na makakuha ng immortality ang sinumang makakatanggap nito. Nagpatuloy si Daryl pagkatapos niyang huminto ng sandali, nangyayari ng isang beses, every 30 years ang Pledge of the Holy Water, pero hanggang ngayon ay wala pa rin nakakainom nito. Ang lahat ng nakabalik pagkatapos sumali sa event ay madalas na nawawala o nababaliw. Ang mga baliw naman ay namamatay pagkatapos ng maikling panahon. Kahit ang taytay na Christopher ay sumali sa Pledge of the Holy Water noon. Pero nang makauwi siya, nagtagal na lamang ng isang taon ang kanyang buhay bago siya tuluyang namatay. Ito ay isang misteryo na kailangang iresolba ng pamilyang Moldel, pero sa huli, ito ay isang misteryo na kailangang alamin ng mga mula sa Realm of Legends. Nagpatuloy si Daryl, napakaraming mga magagaling na masters ang makikita sa buong mundo, kaya magtataka ka na lang kung bakit sila iniimbitahan na pumunta dito. Hanggang ngayon, ay walang makakaalam tungkol sa kaganapan kung hindi sila sasama sa pledge ng Holy Water. Besides doon, pinapunta kita dito dahil meron akong importanteng clue na kailangang sabihin sa'yo. Ano iyon? Alam ko na matagal mo nang iniimbestigahan ang Sun Liguey. May isang larawan na nakaukit sa isang hinukay na stone tablet at nakita kong halos kapareho ito ng lugar na inilarawan sa token of the Holy Water. Gusto kong pag-aralan natin itong dalawa. Malakas ang kutob ko na may connection ito sa Pledge of the Holy Water. Malaki ang tsansa na may connection nga ito. Kung may isang tao na makakasali sa Pledge of the Holy Water, may pagkakataon na malulutas na ang misteryo sa likod ng Sun Liguey, isang malaking sikreto na tumagal ng ilang libong taon. Nasasabik si Geralt na lumahok dito, kahit na alam niya na mga sumasali sa pledge ay maaaring mawala o mabaliw hanggang sa mamatay ang mga ito. Anong klase ng buhay ang meron sa mga miyembro ng Sun Liguey? Sino nga ba ang mga miyembro nila? Pagkatapos niya dumaan sa matinding pagdudusa sa loob ng isang taon, malulutas na kaya niya ang mga tanong na iyon. Naiintindihan na ni Geralt kung bakit sinabi ni Finlay na mas mabuting magpakamatay na lang siya kaysa sabihin sa kanya ni Geralt na siya ay mag-imbestiga sa Sun Liguey noong nakaraang isang taon. Alam siguro ni Finlay na ang mga magagaling na master lang ang makakaalam tungkol sa kanilang mga sikreto at kahit pa makita nila ang mga ito, hindi nila madadala sa mundo ang mga sikreto ng mga ito. Kung tutuusin na wala o nabaliw ang mga lumalahok dito. Kanina ko pa napapansin na parang may gumugulo sa isip mo. Ipinatawag mo pa ang lahat ng miyembro ng pamilya para lang tingnan ang imahe ng araw.
Ito pala ang dahilan. Tama ka dyan. Malamang ay hindi na ako makakabalik kapag pinagpatuloy ko na ang paglalakbay na ito. Kung hindi ko iiwan ang imahe ng araw sa'yo, magkakaroon ako ng isang malaking makasalanan sa family Crawford, sagot ni Daryl habang umiiling. Ano ang naramdaman kung ako ang magiging representative mo para lumahok sa Pledge of the Holy Water, Lolo? Nahulaan naman na ng imahe ng araw na ako ay mamamatay sa lalong madaling panahon, kaya pwede akong lumahok sa pledge bilang isang huling pagtatangka para malutas ang mga sikreto ng Sun Legui. Malay mo at baka magtagumpay pa ako na malaman kung nasaan si Mila at si Tito. Mamamatay ako ng kontento kung nagawa ko ito, suggestion ni Gerald na may pilit ng ngiti sa kanyang labi. Hindi pwede. Una sa lahat, ang pangalan ko ang nakaukit sa token na ito kaya sigurado na aasahan nila akong pumunta doon. Pangalawa, hindi ka nila hahayaan na sumali kapag nalaman nila na isa kang semi-great master lamang. Alam ko na mahal mo ako, Gerald. Parati kang sumusunod sa akin, pero... Sa puntong ito, bigla na lamang umiyak si Daryl. Si Daryl na maituturing na isa sa mga malalakas na tao sa buhay niya. Hindi ako makakita ng paraan para iligtas ka. Hindi ako sigurado kung ano ang mangyayari sa akin din kapag umalis ako. Gerald, alam mong ikaw ang kinabukasan ng pamilyang Crawford. Kung mamatay ka man, masisira ang pamilya natin kasama mo, sigaw ni Daryl. Kahit na sinabi niya na maghahanap siya ng isang paraan upang malutas ang problema na ito, ngunit ano pa ba ang magagawa niya kung ang imahe ng araw na mismo ang nagdikta ng kanilang futur? Napaiyak na rin si Gerald nang marinig niya iyon. Hindi siya natatakot sa kamatayan dahil alam na niya ngayon kung ano ang darating para sa kanya. Pero alam niya na kailangan niyang magsimulang lumayo sa kanyang pamilya. Iyon pa lang ay sapat na para kainin siya ng kalungkutan. Huwag kang malungkot, Lolo. Kapag dumating ang araw na iyon, sisiguraduhin kong lalabanan ko sila hanggang sa huling hininga ko, sigaw ni Gerald habang mahigpit na nakasara ang kanyang mga kamao. Mahigpit na tumango si Daryl habang nakatingin siya sa kanyang apo, yung babaeng nakaputi na binanggit ni Lyra kanina ay mukhang may kinalaman sayo. Nakakapagtaka. Maliban doon, nagulat talaga ako kay Lyra ngayon. Narinig ko sa tatay mo na siya lang ang nakakita ng stone statue ng babae sa mapa na makikita rin sa stone tablet. Siya rin ang nag-iisang tao na nakapag-decipher tungkol sa mensahe ng imahe ng araw. Saan siya nanggaling? Inimbestigahan ko pa noong kinuha siya ng nanay mo sa beach pero wala akong nakuha na impormasyon. Hindi ko inakala na meron siyang ganitong kakayahan. Nanahimik si Gerald nang marinig niya iyon dahil nagtaka siya. Lalong naging komplikado ang lahat dahil sa mga bagong revelasyon. Ngunit naramdaman niya na papalapit na siya sa katotohanan. Habang patuloy silang nag-iisip sa secret room, bigla namang sumigaw si Dylan mula sa labas, "Dad!" "Ano yun, Dylan?" May nakita ang isa sa mga katulong ng isang sinaunang kahon sa manor kanina. May kasama itong isang sulat na may pangalan ni Gerald, sabi ni Dylan habang papasok ng kwarto na dala ang box. Tulad ng sinabi ni Dylan, isang sulat na naka-address kay Gerald ang nakalagay sa ibabaw ng square box. May nakalagay ba kung sino ang nagpadala? Tanong ni Daryl. Wala eh. Sinabi ng katulong na aksidente niyang natagpuan ito. Pagkatapos kong tanungin si Wilson tungkol dito, walang nakakita sa security system kung sino ang nakakita nito. Nag-aalalang sinabi ni Dylan. May dahilan siya kung bakit niya naramdaman iyon. Kung tutuusin, kabilang sa Soul Palace ang kanyang lolo, at bahagi rin siya ng secret society na iyon, may tuturing siya na pinakamahusay sa mga pinakamahusay na tao. May nakalusot sa kanilang asyenda, kaya kahit na si Wilson at ang kanyang mga tauhan ay kinabahan. Kakaiba ito. Nagtataka ako kung bakit ang daming kakaibang insidente ang nagaganap kamakailan. Meron palang malaking bagay ang nangyayari, sabi ni Daryl habang nag-aalala siya. Tumingin ka sa loob ng kahon, Gerald. Para sa iyo nga naman ito, sabi ni Daryl pagkatapos niyang huminto ng sandali. Sige, sagot ni Gerald habang nagdududa siya nang buksan niya ang box. Pagkabukas niya nito, may nakita siyang sinaunang scroll. Sinuri nila ito ng mas malapit at nakita sila na isang mapa na papunta sa isang disyerto. May nakita rin siyang ilang mga sand sa scroll. Malinaw na minarkahan ang bawat point sa mapa at nagulat si Gerald nang mapagtanto niyang ang huling destinasyon ay isang palasyo underground. May nakita rin siya na isang malaking sarkopagus sa gitna ng palasyong iyon. Ang scroll ay medyo siksik na may mga detalyeng makikita sa paligid nito, ang sarkopagus ay bukod tangi sa kanilang paningin.
Mukha itong mapa, sabi ni Gerald matapos itong tingnan ng medyo matagal at medyo nalilito pa rin. Sino kaya ang nagpadala sa kanya ng kakaibang mapa na ito? Batay sa mga coordinate, ang disyerto na makikita dito ay ang Death Desert na matatagpuan sa northwest mula dito. Nagtataka ako kung bakit pinadalhan ng hindi kilalang sender si Gerald ng ganoong mapa. At saka, ang sarcophagus na iyon ay sinadya para mamukod-tangi sa iba pang mga detalye sa mapa. Base sa itsura nito, ito ay isang eternal coffin, sagot ni Daryl. Eternal coffin, naguguluhang tinanong ni Dylan. Tama ka. Nakakita na ako ng ganitong mga kabaong dati sa imahe ng araw. Ang kabaong na ito ay isang patent na pagmamay-ari ng isa sa mga bansa sa Western Region at meron itong ilang libong taon na kasaysayan. Base sa mga alamat, ang mga taong nakabaon sa mga ganyang kabaong ay mapapanatiling buo ang kanilang hitsura at katawan, sagot ni Daryl habang humihinga siya ng malalim. Maraming nga tao noon ang may gustong makakuha ng Eternal Coffin noon, pero nabigo silang makita ito pagkatapos ng mahabang panahon. Nakakapagtaka. Bakit kaya nagpadala sa iyo ng napakalaking regalo? Ano ang kahulugan ng lahat ng ito, dagdag ni Daryl. Alam mo, sinabi ni Parker na may isang tao na tumulong sa kanya habang naghahanap siya ng mga clues para mahanap ang Sun Ligoy. Iniisip ko tuloy kung ang nagpadala nito ay ang parehong tao na tumulong kay Parker. Hindi kaya siya ang taong tumulong sa atin mula pa noong una, sabi ni Dylan nang mapalingon silang dalawa ni Daryl kay Gerald. Alam ni Daryl na wala siyang kakilala na gagawa ng ganoong mga bagay para sa kanya. Ganon din ang iniisip ni Dylan. Dahil dito, si Gerald lang ang posibleng tao na may ganon koneksyon. Hindi kaya si Finlay ang tumutulong sa akin. Wala siyang masyadong dahilan para gawin niya ang mga bagay nang hindi pinapaalam sa iba, pero sigurado ako na ipapakilala niya ang kanyang sarili sa susunod lalo na't pinili niyang tumulong dito, sagot ni Gerald kahit na nalilito pa rin siya pagkatapos niya itong pag-isipan ng mabuti. Sa huli, si Finlay lang ang taong may isip nilang tumutulong sa kanila sa likod ng eksena. Gayunpaman, anong rason ni Finlay kung bakit hindi niya pinapakita ang kanyang sarili? Kailangan munang maghintay ng isyu na iyon. Buksan muna natin ang scroll at tingnan mo kung ano ang nakasulat, sabi ni Daryl. Pagbukas nila ng sulat, nakita ni Gerald ang ilang linya lang ng mga salita. Gayunpaman, nabigla siya nang mabasa nilang tatlo ang nilalaman nito. Kapag nasira ng maliwanag na kalangitan ang buwan, at ang tubig ay dumadaloy na sa kabilang direksyon, ang gintong bulaklak ay malalanta sa sandaling mahulog ito. Kapag sinira ng maliwanag na kalangitan ang buwan, bakit magkakaroon ng buwan sa gitna ng maliwanag na kalangitan? At bakit dadaloy ang tubig sa kabilang direksyon? Kakaiba para kay Gerald ang unang dalawang linya, ngunit makabuluhan naman ang huling linya para sa kanya. Nangangahulugan ito na may mamamatay kapag nahulog ang gintong bulaklak sa lupa. Baka ako ang tinutukoy ng sulat, bulong ni Gerald sa kanyang sarili. Mukhang mahirap matukoy ang level of training ng nagpadala nito. Kung sino man ito, mukhang malalim ang pagkakaintindi nila sa lahat. Totoo bang napakamakapangyarihan ng taong ito, hindi makapaniwala si Daryl nang sabihin niya ito. Ano na lang ang mangyayari kay Gerald, pa? May isang misteryoso at makapangyarihan na taong nagpadala nito kay Gerald, kaya hindi ba pinapahiwatig nito na ang prophecy ng imahe ng araw ay magkakatotoo? Ano kayang ibig sabihin ng lahat ng ito, nag-aalalang tinanong ni Dylan. Wala na tayong ibang choice para harapin ang sitwasyon na ito kundi subukan ang scroll na ito. Dahil gusto ng taong iyon na hanapin natin ang Eternal Coffin, malakas ang kutob ko na ang kabaong ay gagamitin para panatilihing buo ang katawan ni Gerald sakaling may mangyari sa kanya. Pero base sa hula ng imahe ng araw, mamamatay si Gerald sa pagpipira-piraso ng kanyang katawan, sagot ni Daryl habang umiling. Wala tayong mas magandang opsyon sa ngayon. At saka, parang wala namang galit o sama ng loob ang taong tumutulong sa atin base sa mga nakaraang insidente. Parang gusto ng tao iyon na hanapin mo ang Eternal Coffin sa kadahilanang siya lamang ang nakakaalam. Ano sa tingin mo, dagdag ni Daryl? Hindi na ako mabubuhay ng mas matagal kaya kailangan kong hanapin ito. Kailangan kong pagbutihin ang aking lakas para maging isang Great Master ako at ito ang magiging perpektong pagkakataon para sa akin na makakuha ng mas marami pang karanasan. Kung magiging maayos ang lahat, who knows, baka maging qualified pa akong makasali sa Pledge of the Holy Water. Sagot ni Gerald. Malakas ang kutob ni Gerald na ang Pledge of the Holy Water ang magiging susi sa pag-unlock ng mga sikreto ng Sun Ligoy.
Naramdaman niya na ito na ang panahon na masasagot na ang lahat ng mga tanong niya kapag sumama na siya sa pledge. Alam ni Gerald na kailangan niyang magsanay hanggat maaari para makamit ang titulo ng isang tunay na Great Master. Kapag nangyari iyon, makakasali na rin siya sa pledge. Ito ang nag-udyok sa kanya na subukan ang kanyang makakaya para makamit ito. Magiging kapaki-pakinabang sa kanya kung malalaman niya ang sikreto ng Sun Lingui, kahit pa maging totoo ang prophecy sa kanya. Napagdesisyonan na. Ang tanging magagawa natin ngayon ay ang hanapin ang Eternal Coffin, walang magawang bumuntong hininga si Daryl. Pagkatapos nito ay nag-usap silang tatlo hanggang hating gabi. Kinabukasan, ang lahat ng miyembro ng pamilyang Crawford ay nagtipon sa paligid ng isang helicopter para maghandang magpaalam kay Gerald. Handa nang umalis si Gerald. Kasalukuyan naman na abala si Wilson sa pagbibigay ng kautusan sa kanyang mga subordinates. Itoon ang inyong pansin sa isla. Sinabi ng master na ito ay isang kritikal na sandali para sa pamilyang Crawford, kaya kailangan niyong magseryoso ngayon. Pagkatapos nilang matanggap ang kanilang order, sinabihan sila ni Wilson na umalis at pagkatapos nito ay inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likod habang nakatayo siya sa tabi ng dalampasigan, nakatingin sa malawak na karagatan. Nararamdaman niya na parang may mali kamakailan lang. Mukhang mapayapa ang kanilang kasalukuyang sitwasyon ngayon, ngunit palagi niyang nararamdaman na makakatagpo nila ang isang malaking pangyayari sa lalong madaling panahon. Ang pakiramdam na iyon ay naging malakas nang magising siya sa araw na ito. Masyadong malakas ang pakiramdam na ito na parang nababalisa siya ngayon. Pinag-iisipan niya ito habang nakatingin siya sa karagatan nang bigla niyang narinig ang mahinang mga yapak na papalapit sa kanya mula sa likuran. Anong problema? Tanong ni Wilson habang bahagyang nakatagilid ang kanyang ulo sa pag-aakalang isa ang taong iyon sa kanyang subordinate. Ito ba ang lugar kung saan nakatira ang pamilyang Crawford? Tanong ng isang hindi inaasahang matandang boses. Tumibok ng mabilis ang puso niya sa oras na ito kaya agad na tumalikod si Wilson. Sinalubong siya ng isang lalaki na may maputing buhok at ang pangangatawan nito ay balat at buto. Kulubot ang mukha nito at ang matanda ay nakasuot ng puting damit at parang wala na siyang isang braso. Sa kabila ng matanda at mahina niyang itsura, hindi maiwasan ni Wilson na kabahan nang makita niya ito. Paano siya nakapunta dito? At kailan siya dumating sa likod ko? Pwede ko bang malaman kung sino ka, sir? At bakit ka pumunta sa islang ito para hanapin ang pamilyang Crawford? Sagot ni Wilson habang nakayuko siya. Ngayon niya napagtanto na ang matandang ito ay hindi isang ordinaryong tao. Ako ang Great Master na nagngangalang Christopher Moldell. Sasakay na sana si Gerald sa helicopter nang makita niya si Wilson na dahan-dahan at paika-ika na pumunta sa kanya. Wilson, sabi ni Gerald. Halatang may mali sa itsura ng matanda. Kahit sa malayo, nakikita ng lahat ang walang buhay at madilim na mga mata ni Wilson, napansin ng lahat na medyo malasumbi din siyang naglalakad. Ito ay kakaiba para sa lahat ng nakakita nito. Habang nakakunot ang noo ni Gerald, napagdesisyonan niyang huwag munang kumilos nang hindi nag-iisip sa ngayon. Sumigaw si Dylan kay Wilson dahil naisip niyang halos malapit ang kanilang edad. Perfect timing, Wilson. Malapit nang umalis si Gerald, kaya tatawagin ko siya para magpaalam sayo. Gayunpaman, parang hindi narinig ni Wilson ang sinabi ni Dylan at nagpatuloy lamang siyang paika-ikang naglakad habang dahan-dahan siyang pumunta sa kanila. Wilson, sabi ni Dylan. Umalis ka dyan, Dylan. Biglang sumigaw si Daryl habang ang kanyang mga mata ay naging mapagbantay. Wilson, okay ka lang? Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Daryl na nakatitig ng maigi sa matanda. Ang iba pang miyembro ng pamilyang Crawford ay nagsimulang tumingin din kay Wilson dahil kuryos sila kung ano ang nangyayari. Walang babala na biglang sumuka ng dugo si Wilson. Kasunod nito ay nagsimulang lumabas ang dugo sa magkabilang mata niya at pati na rin sa kanyang ilong. Hindi nagtagal bago naging madilim ang kanyang buong muka at tuluyan nang bumagsak sa lupa ang matanda. Sabay na sumigaw si Daryl at Gerald nang makita nila iyon, Wilson. Paulit-ulit nilang sinisigaw ang pangalan ni Wilson habang si Gerald ay tumatakbo papunta sa matanda. Nang makarating si Gerald doon, wala nang buhay si Wilson. Napakalakas ni Wilson kaya kakaunting tao lang sa mundo ang may kayang talunin siya. May kalaban tayo sa islang ito. Naging malamig ang pananalita ni Daryl at ang kanyang mga mata ay naging mabangis. Eho? Sino? Tanong ni Dylan nang bigla siyang kinabahan. Mapagbantay ka pa rin, wala kang pinagbago, Dylan. 30 years na ang nakalipas mula noong huli tayong nagkita.
Long time no see, Daryl, sigaw ng isang matandang lalaki na mukhang mamamatay na habang naglalakad siya palapit sa kanila. Sa kabila ng kanyang kahinaan, magaan ang kanyang mga hakbang at ang kanyang boses ay napakalakas at malinaw. Napansin ng lahat na hindi natural iyon para sa taong nasa edad niya, kaya ang iba pang mga miyembro ng pamilyang Crawford ay kinabahan din. Sino ka? Ikaw ba ang pumatay kay Wilson? Punong-puno ng galit ang boses ni Gerald. Kalahating taon pa lang nakilala ni Gerald si Wilson, ngunit tinuring niya ito bilang isang lolo dahil sa kabutihan nito sa kanya. Narinig din ni Gerald mula kay Daryl na ang pamilya ni Wilson ay naging mga tagapaglingkod sa pamilyang Crawford sa loob ng maraming henerasyon na ngayon at matapat sa kanila ang bawat henerasyon ng mga tagapaglingkod mula sa pamilyang ito. Kaya paanong hindi magagalit si Gerald sa pagkamatay ni Wilson? Umalis ka dyan, Gerald. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Christopher ng pamilyang Moldel, sabi ni Daryl habang naglalakad siya palapit at nananatili siyang kalmado pa rin. Tulad ng sinabi ni Court. Isang pambihirang tao ang apo mo na ito, Daryl. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala na nakapasok na sa Realm of Legends si Gerald. Sino nga naman sa mundong ito ang may kayang baguhin ang laws of nature para sanayin ang isang young master na makapasok sa Realm of Legends? Dahil meron akong pag-aalinlangan dito, lumapit ako para makita ito ng sarili ko. Mukhang totoo ang lahat ng sinabi ni Court, sabi ni Christopher habang tumatango siya ng ilang beses. Binabawi ko ang mga sinabi ko. Sa nakikita ko, medyo magaling ka lang. Sayang naman. Kung nasunod lang sana ang plano nyo, ikaw ang makakakuha ng titulo na second young great master sa history ng mga legends. Kawawa talaga, dagdag ni Christopher. At bakit ka naman naawa sa kanya, Christopher? Siguro hindi ka naman pumunta dito para lang batiin ang apo ko, tama? At saka, napansin ko na wala na ang kanang braso mo. Ano kayang nangyari dyan, sagot ni Daryl. Ayoko munang pag-usapan ang nawawala kong braso. Hindi rin ako pumunta dito para lang batiin ang apo mo. Pumunta lang ako para kunin si Gerald. Sa totoo lang, hindi ko itatanggi na una kung naisipang patayin siya pagdating ko dito. Kung ginawa ko iyon, ang pamilyang Moldel ay mananatili at makokontrol namin ang buong mundo pagkatapos kong sumali sa Pledge of the Holy Water. Haha! Pero pagkatapos kong makita si Gerald, hindi ko talaga kayang gawin ito. Nagdesisyon na lang ako na kunin siya para lang makita kung paano siya magiging isang great master, sabi ni Christopher. Wow! Ang seryoso at ang lakas ng loob mong nagsasalita, Christopher. Sa tingin ko hindi mo naman siguro nakalimutan ang laban natin 30 years ago, di ba? Hindi mo ba naalala kung gaano kahirap para sa'yo na tumayo laban sa akin, kahit pa meron ka pang magkabilang braso noon? Oo, pareho tayong nakapasok sa Realm of Legends 10 years ago, pero ang kaliwang braso mo na lang ang natitira sa'yo ngayon. Hindi magiging madali para sa'yo na ilayo sa akin ang apo ko, hindi mo ba alam iyon? Sagot ni Daryl habang sinisimulan niyang i-channel ang kanyang inner strength sa kanyang mga kamay. Sabi nila, change is the only constant. Gusto ko ring malaman kung matatalo ba ulit ako sa oras na ito, sabi ni Christopher habang mapahamak siyang nakangiti. Sa pagtatapos ng kanyang pangungusap, dumaan ang malakas na bugso ng hangin ang dumaan sa katawan ng matanda kaya ang damit ng matanda ay sumunod sa simoy ng hangin. Kung yan ang gusto mo, sige. Para lang alam mo, matagal ko nang alam na alis ka sa seklusyon. Matagal ko nang inaabangan ang laban na ito, sabi ni Daryl sabay tawa ng malakas. Patuloy na nanonood ang iba habang dahan-dahang lumapit ang dalawa sa isa't isa, at bigla naman silang tumalo ng mataas sa ere. Nakatayo sa gilid si Gerald hang pinagmamasdan niya ang kanilang lakas at husay sa kanilang mga atake. Ito pala ang isang labanan sa pagitan ng mga Great Masters. Makapangyarihan. Tunay na napakamakapangyarihan. Gayunpaman, ang mas ikinagulat ni Gerald na hindi nahihirapan si Christopher kahit na isa na lamang ang kanyang braso. Pagkatapos ng halos 200 suntok sa bawat isa, wala sa dalawang matandang lalaki ang nakakuha ng anumang uri ng kalamangan sa isa't isa. Mukhang tahimik kang naghirap sa nakaraang 30 years, Christopher. Meron ka pa ring lakas kahit na mawalan ka na ng braso, sabi ni Daryl na may bakas ng takot sa kanyang boses. Parang niloloko mo lang ako, Daryl, sagot ni Christopher na may pilit ng ngiti sa kanyang labi. Hindi pa rin magiging madali para sayo na hulihin si Gerald at ilayo siya sa akin, dagdag ni Daryl. Alam ko, Daryl. Kaya nga ipapakita ko sayo ang kaunting stunt na inihanda ko. Nagtataka ako kung sapat ba ang iyong kakayahan para labanan ito, sabi ni Christopher habang nakangiti.
Isang stunt tanong ni Daryl habang nakakunot ang kanyang noo. Pagkatapos ng sinabi ni Daryl, nalaki ang kanyang mga mata nang medyo naaninag niya ang katawan ni Christopher. Napagtanto na ito na ang nakita niya ay isang after image, kaya mabilis na nag-defensive position si Daryl nang sumugod sa kanya nang napakabilis si Christopher. Inasahan ni Daryl ang isang mabilis na atake mula sa kanya, ngunit hindi niya agad napansin na may salamin si Christopher sa kanyang kamay. Isang nakakasilaw na liwanag ang mabilis na nakita nang makita niya ito at ito ay tumama sa dibdib ni Daryl. Sa sandaling nangyari iyon, naging magulo ang isip ni Daryl at ito ang nagbigay ng pagkakataon kay Christopher na ihampas ang kanyang palad sa dibdib ni Daryl. Nahilo si Daryl kaya hindi niya napigilan ang kanyang pagbagsak sa lupa. "Lolo!" sigaw ni Gerald nang agad siyang sumugod para tulungang makatayo ang kanyang lolo. Hindi siya hinayaan ni Christopher na makalapit. Kinaway ng matanda ang kanyang kamay at may isang surge of energy ang dumiretso patungo kay Gerald. Hindi kinayanan ni Gerald na pigilan ang puwersa na ito kahit na ginamit niya ang lahat ng lakas na meron siya. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na mayroon pa ring malaking pagkakaiba sa pagitan ng kanyang kapangyarihan at ng kapangyarihan ng isang ganap na Great Master. Natalo siya sa isang suntok lang at ramdam na ramdam ni Gerald na mabilis na umakyat ang kanyang dugo sa loob ng kanyang katawan. Masyadong malakas ang puwersa sa loob ng kanyang katawan kaya hindi niya napigilan na mapasukan ang dugo. "Gerald, sumuko ka na!" sigaw ni Daryl habang kinakapa niya ang lapag. "Hindi ko inasahan na babaliin mo ang kanang braso mo para lang makontrol ang kapangyarihan ng misteryosong salamin," dagdag ni Daryl habang binabalot ng takot ang boses nito. "Ang galing mo para makita iyon. Hindi talaga nakakagulat na ikaw ang master ng Soul Palace. Sa pagkakaalam mo, iilan lamang sa mga ninuno ng pamilyang Moldel ang nakakakontrol ng kapangyarihan ng mahiwagang salamin. Natural lang nakasama ako sa grupong iyon. Ang Christopher na natalo mo 30 years ago ay bata pa at walang karanasan. Sobra akong napahiya pagkatapos kong matalo noon. Dahil dito, ginawa ko ang aking makakaya para palakasin ang sarili ko araw-araw. Sinubukan kong intindihin ang mahiwagang salamin dahil umaasa ako na mamaster ko ang kapangyarihan nito. Pero minalas ako dahil nalaman ko na hindi ko ito kayang kontrolin. Nalaman ko na ang pagsasakripisyo ng aking kanang braso ay makatutulong sa akin para makontrol ito, kaya ginawa ko iyon para sa aking huling paraan. Nakikita mo naman ngayon na gumana ang ginawa kong iyon, sagot ni Christopher. Katulad ng imahin ng araw na isang magic artifact ng pamilyang Crawford, ang misteryosong salamin ay ang sariling bersyon ng pamilyang Moldel nito. Sinasabi ko ngayon na hindi ako interesadong talunin ka, Daryl. Mas nabighani ako sa apo mo. Nalaman ko ang mga sikreto niya at malay mo, pwede kong magamit ito sa natitirang buhay ko, dagdag ni Christopher habang umiling. Kukunin niya na sana si Gerald nang biglang galit na sumigaw si Daryl, "Subukan mo kung kaya mo. Dapat alam mo na hindi isang ordinaryong bagay ang pagpapala ng dragon." Pagkatapos niyang sabihin yon ay nagsimulang kuminang ang katawan ni Daryl. Binalot si Daryl ng isang layer ng makukulay na ilaw at biglang siyang naging malakas nang sumugod siya kay Christopher. Ang pagpapala ng dragon. Sabi ni Christopher nang bigla siyang napaatras ng ilang hakbang, kumibot ang mga talukap ng kanyang mata sa takot. Sumigaw si Daryl nang makita niyang napaatras ito, "Gerald! Umalis ka na dyan!" Nakuha ng pilot ang kuy na agad niyang paandarin ang helicopter. Nag-aatubili si Gerald na umalis, ngunit alam niyang ginamit ng kanyang lolo ang lahat ng kanyang lakas para sa kanyang kapakanan. Kung mananatili pa siya dito, mapupunta sa wala ang mga pagsisikap ng kanyang lolo. Dahil dito, agad siyang umugod papunta sa helicopter. Sinubukan ni Christopher na habulin ang binata, kaya agad na kumapit si Daryl sa kanya at pinigilan ang matanda na magpatuloy pa. "Tinawag mo akong malupit kanina, pero hindi ba mas malupit ka? Hindi ko inasahan na gagamitin mo ang iyong mga pagpapala ng dragon para malabanan ang kapangyarihan ng aking misteryosong salamin. Alam kong hindi kita kayang patayin, pero alam ko na masasaktan ka pa rin ng husto. May 3 buwan pa bago maganap ang pledge ng Holy Water. Natatakot ako na baka hindi na magtagal ang buhay mo," sabi ni Christopher nang maramdaman niyang wala na siyang choice nang biglang bumangon si Daryl. Naramdaman niya na na-corner siya, at wala siyang magawa. Kung tutuusin, alam ni Christopher na ang mga pagpapala ng dragon ay hindi pwedeng maliitin. Naisip rin niya na kailangan niyang sumali sa Pledge of the Holy Water, kaya alam ni Christopher na hindi mahalaga ang pakikipag-away kay Daryl sa ngayon. Kung nakatakas ngayon si Gerald, may malaking tsansa na makakuha siya ng sapat na lakas para makipaglaban sa Pledge of the Holy Water.
Habang iniisip yon ni Christopher, nakawala siya sa mahigpit na pagkakahawak ni Dylan sa kanya. Tumakbo si Christopher patungo sa helicopter na nakaangat na sa era ngayon, ngunit si Daryl ay nakaluhod na lang sa isang tuhod at nagsimula siyang magsuka ng dugo. Alam niyang wala na siyang sapat na lakas para habulin si Christopher, kaya nakatingin na lang si Daryl sa helicopter na puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Nakalayo ng kaunti ang helicopter sa isla at pagkatapos ay sinabi ng piloto, "Huwag kang mag-alala, Young Master, dahil medyo mataas na ang helicopter ngayon. Duda ako na ipapagpatuloy niya pa ang paghabol sa atin mula dito." Maganda kung ganoon pero iniisip ko kung ano ang kalagayan ni Lolo ngayon. Akala ko kaya niyang harapin si Christopher noong una. Pero nagulat ako na may napakalakas na magic artifact si Christopher, sagot ni Gerald na puno ng pag-aalala ang kanyang boses. Si Master ay napakamakapangyarihan kaya hindi mo kailangang mag-alala sa kanya. Kahit pa malakas ang magic artifact ni Christopher, naniniwala ako nito mapapatay si Master. Sa tingin ko ay na-distract lang si Master kanina dahil hindi ka pa umaalis. Nakatuon na siguro ang tuon ni Master kay Christopher dahil nakaalis ka na, sabi ng piloto. Nang sabihin niya iyon, bigla namang yumanig ang helicopter. Parang may mabigat na bagay na nakasabit sa ilalim ng helicopter. Nabigla ang lahat dahil makalipas ang ilang segundo, biglang sumilip ang isang ulo na nakatingin kay Gerald. Si Christopher ang taong ayon. "Saan mo sinusubukang pumunta, bata?" tanong ni Christopher na may malamig na ngiti sa kanyang labi. Bago pa man makapag-react si Gerald, ginalaw ng matanda ang kanyang kamay at iniharap ang puting ilaw na kumikislap sa helicopter. Kasunod nito, bigla nilang narinig ang tunog ng pagsabog at pagkatapos nito ay nayanig ang helicopter hanggang sa nagsimula itong bumagsak. Hindi nagtagal ay bumagsak ito sa lupa at lumipad ang mga bato sa buong lugar habang nilalamon ng malakas na apoy ang helicopter. Kumalat ang mga bangkay ng mga tao, habang dahan-dahang umupo si Gerald bago siya tumayo. Siya ay isang semi-great master ngayon, kaya ng kanyang katawan na tiisin ang higit pa sa kung ano ang kaya ng mga regular na tao. Gayunpaman, ang mga piloto ay tuluyan ng namatay. Hindi mo na kailangang subukan na tumakbo. Sumama ka sa akin. Lalo akong lalakas kapag natalo kita ngayon para Pledge of the Holy Water, sabi ni Christopher habang nakatayo siya sa gilid na may malabong ngiti sa kanyang muka. "Patayin mo muna ako," sabi ni Gerald habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin bago niya ginamit ang buong lakas niya para ihagis ang kanyang maikling dagger sa matanda. Nakatutok ito sa dibdib ni Christopher habang lumilipad ito sa ere, nasalo agad ni Christopher ang dagger gamit ang kanyang dalawang kamay. "Nakikita kong gumamit ka ng hidden weapon. Nakakahanga pero napakahina mo pa rin para talunin ako, bata," sagot ni Christopher nang lumawak ang kanyang ngiti. Nawalan ng pag-asa si Gerald na makalaban pa nang makita niya iyon. Naisip niya noong una na kahit papaano ay magkakaroon siya ng maliit na pagkakataong mabuhay pa. Kahit na alam niyang mamamatay siya, gusto niya pa rin makalahok sa Pledge of the Holy Water kahit papaano. Hindi niya inasahan na makukorner siya ni Christopher ng ganito. Naisip ni Gerald na mas mabuting patayin niya na lang ang kanyang sarili kaysa mahuli at pahirapan ni Christopher. Makikita sa mga mata ni Gerald na handa na siyang mamatay ngayon kaya itinaas niya ang kanyang kamay para patayin ang kanyang sarili. Ngunit sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, isang tunog ng pagsipol ang biglang nagrinig. Tumingin si Gerald sa pinanggalingan ng tunog at nabigla siya nang makita niyang nagbibrete ang dagger na nakaipit pa rin sa pagitan ng mga daliri ni Christopher. Ang matanda naman ay gulat na gulat. Gayunpaman, mabilis siyang nakabawi at dinagdagan niya ang puwersa ng kanyang mga daliri sa dagger. Biglang naglabas ng pulang liwanag ang itim na dagger. Kung susuring mabuti, ang itsura nito ay parang kalalabas lang sa forge. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.